sa simbahan. Upang ipakita ang bagong damig, makipagsosyalan. Kung ano-ano ang napapansin, kung inatulong, ayaw kong gawin. Salamat sa Diyos at ang buhay ko binago na rin. Nagbago na rin. Dapat akong maglilingkod na may magpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan kong taglay. Kaya't kahit ako'y di mapansin, sa ating Diyos maglilingkod pa rin. Dapat akong maglilingkod. Dapat akong maglilingkod. May mga taong naglilingkod para lang hangaan. Ipapakalibag, di napansin, ay sobrang yaman. Lahat ng paraan kanyang sinusukan, makita lang na siya'y pinag-uusapan. Kaibigan, teka sandali lang, huwag ka sanang ganyan. Huwag ka sanang ganyan. Dapat ka sanang maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan mong taglay. Kaya't kahit ika'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat ka sanang maglingkod. Dapat ka sanang maglingkod. Sa bawat araw iyong alalahanin, pagkain ng Diyos na bigay sa iyo. Bilang ganti ay karapat, dapat na siya ay paglingkuran mo ng tapat. Kaya sa iglesyang kinabibilangan, ipagkaloob ang taglay mong lakas. Sa punuan ng pangangailangan, pagpapalain ka ng Diyos sa wakas. Dapat na tayong maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan ng taglay. Kaya't kahit tayo'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat na tayong maglingkod. Dapat na tayong maglingkod. Dapat akong maglilingkod. Dapat na sanang maglingkod. Dapat na tayong maglingkod. Maglingkod. Purihin ka amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Karapat dapat kang ang paglingkuran. Isang Diyos na napakabuti. Isang Diyos na hindi nagmamaliw ang pag-ibig sa aming mga nilikha. Turuan mo kami sa araw na ito, sa oras na ito, ang mga paraan kung paano kami makapaghahanda at makapaglingkod sa iyo ng tapat. Sama-sama po tayong magnilay ng Wednesday Gospel upang maging pagkaing spiritual. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila ka, wala kang katulad. Ikaw ang pinakamabuting Diyos. Sa mga oras pong ito, tulungan mo po kami sa online piging na ito. Ay maramdaman namin ang presensya mo, ang mensahe mo sa bawat isa. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama sa mga pagkakataong hindi tayo naging kalugod-lugod sa Kanya. Ama, ang iyong abang lingkod ay humihingi ng kapatawaran. Tawarin mo po ako sa mga pagkakataong
saktan kita. Sinadya ko man o hindi, ang puso ko akong humihingi ng tawad. Pagkalooban niyo po ako ng karunungan, kamukha ng karunungan pinagkaloob niyo po kay Haring Solomon. Gayon din ang kababaang loob sa pagpapahayag ng iyong mensahe. Gamitin mo lamang ang aking tinig, ang aking isip, ang aking labi, ang aking puso, upang makipag-connect sa Espiritu mo. Tayo po ay nangangailangan ng pagkain espiritual. At sa Diyos lamang manggagaling. Lord, dinadalangin ko din ng mga makarinig ng Wednesday Gospel. Sana hindi matapos ang araw nito ay magkaroon sila ng desire na hanapin ang katotohanan, ang buhay, at ang daan patungo sa iyo, Panginoon Jesus. Turuan mo kami maging tapat na alipin, maging handa sa muli mong pagbabalik, upang sa ganon, may sulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak, at sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mabuting balita, ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at di tapat na alipin. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at di matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan dito upang magbigay ng ibang mga alipin ng kanilang pagkain at karamtang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag gumagawa ng gayon. Pagbabalik ng kanyang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain
uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang alipin na nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel. Isang pinagpalang gabi po sa lahat. So, ngayon po, ilang minuto na lang ay matatapos na ang Wednesday, October 25. Anyway, napakadami ko pong ginawa itong araw na to, kaya halos sa ating gabi na ako nakapag-live ng Wednesday Gospel. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang October 25, 2023, Wednesday Gospel, ang ihahin niyo po sa atin na mensahe ay tungkol sa mga aliping handa at ang tapat at di tapat na alipin. Ang pagbasa po ay nagmula kay San Lucas chapter 12 verse 39 to 48. Amen. Ako nga po pala si Sister Angelica Dorde, isa po akong Katoliko mula sa Bulacan, at ang Word of God Daily Gospel ay nagsimula po noong August 5, 2018. Salamat sa Panginoon sapagkat sa araw-araw na ipinagkaloob niya ay ginagamit niya ang Facebook Live para kahit nasaan po tayo ay makarinig tayo ng mabuting balita. So balikan po natin yung gospel ngayon. Okay. Kamusta na po ba ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon anytime? Tayo po ba'y naghahanda? O hindi po na sasagi sa isip natin to, or sabihin natin na wala sa isip natin sa pang-araw-araw na ginagawa natin sa buhay ay paghahanda pang mundo, yung ating mas bibigyan ng focus. Hindi po ba dumadating sa buhay natin na sa bawat araw na tayo ay mag-isip, magnilay na ay napaghahandaan ko ba ang muling pagbabalik ng Panginoon? Or ako ba'y nagiging tapat o di tapat na naglilingkod sa Kanya? Amen. So, sabi nga po dito, sa pampabungad pa lang ng gospel, sinabi na po na tandaan ninyo ito. So, mahigpit yung paalala sa atin ng ating Panginoon na remember this. Ibig sabihin nun, meron siyang sasabihin na kailangan ilagay natin sa ating isipan. Huwag natin burahin. Bigyan natin ng time na pagnilayan. At ano yun? Ano yung dapat nating tandaan? Sabi doon, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Amen. So, tayo sa mga bahay natin bago tayo matulog o kaya kung aalis tayo ng bahay, talaga namang chine-check natin na nakakandado ba ang mga pinto, sarado ba ang mga bintana. Yung iba nga nag-o-off pa ng main switch nila para ingat sa sunog. Lalo na ngayon, uso yung mga CCTV. Dahil umiwas talaga tayo sa magnanakaw. Dahil ang hirap naman na yung napundar mo, ay manakaw pa ng iba. Amen? Pero, sabi nga, kung alam natin kung kailan tayo nanakawan, kaso ang magnanakaw, hindi naman magpapaalam yun eh. Hindi naman niya magsasabi na, bukas ng gabi ha, alas 7 ng gabi ha, ako pupunta dyan at ikay nanakawan ko. Kukunin ko yung laptop mo, yung pera mo. Hindi naman. Alam natin, pag sinabing magnanakaw,
magnanakaw talaga. Tahimik, hindi magpapakita, magdi-disguise. Amen. So, ipinapaalala o pinapatanda sa atin ng Panginoon na kailangan, since hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Jesus, kung anong oras, kung anong araw, dapat tayong maghanda. Sa dami ng problema sa mundong ito, baka nakakalimutan natin yung totoong destinasyon natin dapat, which is ang buhay na walang hanggan. Masyado tayong busy dito sa mundo na ang buhay ay may hangganan, may katapusan. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos para siya'y paglingkuran. Kaya kinakailangan lamang na kumbaga sa Girl Scout, Boy Scout, lagi tayong handa. Para anytime na may dumating na kalaban, sakuna, tayo ay handa. Mahirap kasi na mabubulaga na lang tayo. Yung parang, alam mo yung aksidente, na pagka nakakaranas tayo ng aksidente sa ating buhay, bigla na lang tayong magugulat. Bigla ka na lang nabangga, nakamotor ka, o kaya bigla kang nadulas na hindi mo inaasahan. Mga disgrasya na hindi naman natin inaasahan. So, ganun. Number 1 na pinapaalala sa atin ni Lord, maghanda tayo. Kasi, yung magnanakaw na yan, ang Panginoong Jesus na yan, ay darating. Whether we like it or not. Salamat na lang sa Panginoon at hindi pa nga siya dumadating dahil binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Amen? So, ang bawat araw ay pagbabalik loob sa Panginoon. Kaya diba sabi ng mabuting balita, kayo may dapat humanda. Sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Binigyan tayo ng assurance ng mabuting balita na darating yan. Huwag tayong pakampante. Ibig sabihin na maganda ang buhay mo ngayon. Ibig sabihin na marami kang pinagkakaabalahang negosyo o masyadong occupied yung isip mo ng problema. Hindi ba dapat mas nag-occupy una sa lahat yung iniisip natin na handa ako dapat. Handa ako. Kasi haharap tayo sa paghuhukom. So, hindi tayo naghanda, kumbaga sa examination, babagsak tayo. Yung examination ngayon ni God is open book na. Open na open ang Bible sa atin. Kung ano mo yung mga pagsubok na meron tayo, ang Bible, nandun na yung kasagutan. Amen? Hindi na tayo kailangan mangopya, hindi na tayo kailangan mag-research. Nasa harapan na natin ang Biblia. Kaya kinakailangan lamang na maging handa tayo. At ang araw-araw na examination natin, yung mga pagsubok na lumalapis sa atin, na mapagtatagumpayan lang natin ang sagot ng Bible. Kapag tinutukso tayo, sabihin natin sa Diablo, nasusulat. Amen. Kaya, yung word na paghahanda, inire-remind ulit sa atin ng Panginoon yan. Dahil, eto na, natapos-tapos na yung pandemic, busy na naman ang mga tao, mukhang iba na naman ang pinaghahandaan, hindi naman madamot ang Panginoon eh. Pwede ka naman maghanda sa buhay mo, mangarap ka. Pero, you should know our priority. At yan ay ang Diyos. Siya yung, sa umaga pa lang, pagising mo, kailangan handa ka ng magpasalamat sa Panginoon. Ano man yung gagawin mo, dapat handa ka magpasalamat sa Panginoon. Bago ka matulog, magdasal ka. Bilang paghahanda, malay mo, di ka na magising. Amen. Pagdating sa Panginoon, yung paghahanda natin, dapat yan ay ating pinagkukulan ng pansin. Kasi pag hindi natin pinagkukulan ng pansin yon, umanda na tayo sa Diablo. Siya yung mag-occupy ng ating isipan. Amen? So, yung tapat at di tapat na alipin. Alam naman natin, ibig sabihin ng tapat o katapatan, yung talagang ang inaasahan ng Diyos is yung buong puso, kaluluwa, isip, yung faithful. Maging faithful servant tayo sa Kanya. Yung bang talagang sa Kanya ka lang nakatutok, sa Kanya ka lang sumusunod, hindi ka nagbabalimbing, hindi ka tumatalikod. Tapat. Yun ang gusto ng Panginoon na maging tapat
tayong naglilingkod sa Kanya. Magtapat tayong anak niya. Ikaw ba gusto mo ba ng... Wait, biglang nalobat yung cellphone ko. Anyway, wait na pa. So, tayo po, kahit naman sa sarili natin, ayaw natin na hindi maging tapat. Halimbawa, yung sa relasyon lang. Ayaw po natin na hindi maging tapat yung ating partner. Eh, how much more po kaya kung hindi magiging tapat tayo sa Diyos. Amen? Pasensya na po, ganyan talaga pagka-live. Isa, bigla na lang hihina yung signal. Kamukha kanina, bumagsak yung cellphone ko. Anyway, praise the Lord. Ayun po, kung sa ating relasyong pang-tao, gustong-gusto po natin na maging tapat sa ating partner, yung ating mga anak, gusto natin maging tapat sa atin, nagsasabi ng totoo, kasi pag hindi tapat, syempre sinungaling. Dapat lamang na yung katapatan natin, number 1 pa rin natin ibinibigay sa Diyos. Ba't tayo hindi maging tapat sa Panginoon? Siya naman yung tapat sa atin. Hindi naman siya nagsinungaling sa atin. Sinasabi niya yung totoo. Sinasabi niya kung anong paroroonan natin kung tayo hindi magiging tapat sa Kanya. Amen? So sabi po dito sa Gospel, yun nga, nagtanong si Pedro, lumapit siya sa Panginoong Jesus. Sabi niya, ang talinghagang ito ay para po ba sa amin o para po sa lahat? At ang sinagot ng Panginoong Jesus, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon? Okay. So, kung magiging tapat po tayong maglilingkod sa Panginoon o tapat na anak niya, kung ano yung pinagkaloob ng Ama sa anak, ipagkakaloob din sa atin. Binigyan ang Panginoong Jesus ng di ba, yung nabuhay na muli, bakit sa langit. Tayo din, kung tayo magiging tapat na maglilingkod sa Panginoon, tayo din ay mapupunta sa langit. Kung ano man yung ibinagkaloob ng Ama sa anak, ganun din. Kaya nga, napakaganda na maglingkod sa Panginoon. Kasi walang lugi. Amen, walang lugi. At ang paglilingkod o pagiging tapat sa Panginoon ay paghahanda rin sa buhay na walang hanggan. Amen? So, sabi nga dito muli ng Panginoong Jesus, mapalad ang alipin na iyon kapag dinatnan siyang gumagawa sa gayong pagbabalik ng kanyang Panginoon. Alam po natin na tayo dito sa mundo, nandun ang Ama sa langit, tinitingnan tayo ng Diyos, ano bang ginagawa natin sa buhay natin. Amen? Ikaw ba, halimbawa, may katulong ka sa bahay, umalis ka, yung pala nung umalis ka, hindi pala nagtatrabaho ng maayos. Kung ano nung ginagawa, nakikipagchismisa lang sa chat, tapos hindi nagtatrabaho, binabayaran mo. Amen? So, hindi ganoon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niya, kay may nakakita man o wala, tayo ay nagtatrabaho. Kahit sa opisina, nagtatrabaho ka, wala yung boss mo, hindi ka magtatrabaho ng gusto. Kasi nasusungitan ka to sa boss mo. Which is mali yun. Sabi nga po ng salita ng Diyos na, at kung ano man ang gawin nyo ng buong puso, na parang bang hindi ka sa taong naglilingkod, kundi sa Diyos. Amen. Kaya may nakakita man wala, dapat tayo maging tapat. Kaya may nakakita man dyan na bawal magtapo ng basura, kaya may nakakita man o wala, hindi natin dapat gawin yun. Sapagkat nandun ng Panginoon, nakikita tayo. Siya yung CCTV natin spiritually. Katapatan yung bang kahit wala siya sa harapan mo, yung boss mo, whatever, patuloy mong ginagawa ng maayos ang iyong paglilingkod. Amen? Hindi ka nagpapakitang tao. Sabi nga ng Panginoon, kapag ganun daw tayo, nagiging tapat tayo na naglilingkod sa Kanya, mananampalataya, anong sabi niya? May promise siya. Anong promise niya? Ay, pamamahalain ko to ng aking ari-arihan. Diba? Nakakatuwa yun na ikaw na isang makasalanan, nagbalik loob sa Diyos. Bibigyan kanya ng authority
pamamahalain ka niya. Magiging, tawag dito, yung tagapamahala ka. Amen? Pero, hindi naman ganun lahat ang nangyayari. May mga tao na, ay naku, matatagalan pa. Bago dumating ang Panginoon, namatay na yung mga kanununuan namin hanggang sa panahon na ito. Asan si Jesus? Hindi pa nagbabalik. Kaya ang gagawin niya sige, kain, saya dito, inom dito, maglasing dito. Amen. Yung bang tipo na, ay wala pa naman ang Panginoon. Wala pang last coming Sige, muna tayo, party muna. Ay, wala pa Panginoong Yesus. Sige, babad muna ako sa problema ko. Yung bang tipong parang sa ang Panginoon pang pinaghihintay mo nang magbalik loob ka sa Panginoon. Ayaw nyo ng Panginoon. Ayaw nyo nung sinasayang niya yung bawat araw na ipinagkakaloob niya sa atin. Biro mo itong October 25, anong ginawa mo? Baka nasayang lang yung 24 hours na pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Sayang naman. Time is gold. So, dapat sa oras mo na pinagkaloob sa'yo, ginagamit mo dun ang para sa Diyos. Hindi yung para na lang sa sarili mo, para na lang sa mga walang kabuluhang bagay. Paano kung biglang mag-appear na ang Panginoong Yesus? Tapos naabutan kang nakikipaglasingan, nakikipag-away. Paano tayo makakapasok sa langit niyan? Amen? So, ang sabi pa rito is buong higpit na parurusahan ng Panginoon ang mga aliping hindi naging tapat. Alam naman natin na impyerno ang pupuntahan ng mga taong hindi naging tapat, sinungaling sa Diyos. Amen. Pero yung alipin na nakakaalam ng kalooban ng Diyos, sinusunod niya ang kalooban ng Diyos, naghahanda siya sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. At ang paghahanda natin sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay excited dapat tayo. Ang problema kapag tayo walang relasyon sa Panginoon, takot tayo yan sa second coming na yan o sa last coming na yan. Feeling natin wag muna. Lalo na kung nag-enjoy tayo sa buhay natin makamundo. O kaya, natatakot tayong mamatay. Kasi, hindi po ba, ang mga totoong naglilingkod sa Diyos, hindi yan natatakot sa muling pagbabalik ng Panginoon. Bagkus, sila'y nasasabik, nasalubungin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Amen? Kasi yun na ang sign na tapos na ang hirap sa mundo. Bibigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Pero halimbawa, hindi ka nga tapat na alipin, magdudusa po talaga. Amen? At ito po, no? Ano ba yung mga dapat nating gawin sa ating paghahanda? Ayan. Di ba pagka meron tayong naririnig sa mga dalaga, ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Hanapin mo talaga 3M. Ano yung 3M? Matandang, madaling mamatay. Matandang, mayamang, madaling mamatay. Ayun. Para nga naman na pagka napangasawa mo, mayaman na, madali pang mamatay. Amen. So, hindi hindi maganda yun, no? Kung gano'n ang qualification na hinahanap natin sa isang lalaki, yung 3M. Matandang, madaling mamatay, mayaman. Pero sa atin, ngayon, ang 3M natin spiritually, ay yung mga dapat natin gawin sa paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Una, tayo po ay dapat naging mapagbantay. Kailangan malakas po yung ating pakiramdam na baka mamaya, eto na, pinapasok na ako ng Diablo, tinutokso niya ako. Ang Diablo ay matagal ng talo. Yan ang lagi, tawag ta. Mindset natin yan. Lagyan natin sa isip natin, talo ka na Diablo. Kung siya man
ay nakakapagtukso sa atin, tayo na yun. Sarili na natin ang dapat natin sisihin. Huwag na natin sisihin ng dyablo. Kasi yung dyablo, wala naman siya, hindi naman niya tayo mapipilit kung ayaw natin gawin yung tuksong ibinibigay niya sa atin. Kaya kailangan lagi tayo mapagbantay. Maging malakas yung ating pakiramdam. Magbantay tayo sapagkat ang dyablo ay parang leon na umaatungan, abang lang siya ng perfect timing kung kailan niya tayo lalapain. O kapag nakikita niya na, oh, si sister malungkot, si sister nagagalit, ayan, pumapasok siya. Ang dyablo ay talong-talo na. Pero tayo, kay Kristo, panalong-panalo. Tayo, naiinggit ang dyablo sa atin. Kasi kahit makasalanan tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng karapatan na bumalik loob sa Kanya, humingi ng tawad. Ang dyablo hindi. Hindi niya kaya magsisi. Hindi niya kaya lumapit sa Diyos sabihin, sorry po Lord sa ginawa ko, pagtaas ng pride ko, kinalaban ko po. Hindi niya kaya yun. Wala sa Kanya yun. Kaya ang trabaho lang niya sa buhay natin ay patayin, sirain yung relasyon natin sa Panginoon. Mapagbantay. Dapat binabantayan natin yung mga kilos natin, yung mga sinasabi natin, yung mga ginagawa natin, baka mamaya hindi na yan makadiyos. Kailangan natin mapagbantay sa social media. Ang daming mga kilalang tao na bantayan mo yung kilos, yung sinasabi. Teka, makadiyos ba yan? Nalulugod ba yung Diyos sa ginagawa niyang pagsasayaw, pagdadamit, pagsasalita? Nakakalugod ba sa Diyos yung kanyang buhay na sinishare sa iba? Mapagbantay. Magsuri tayo. Hindi tayo makapaghahandam ng mabuti sa pagbabalik ng Panginoon kundi tayo nagbabantay. Sa bahay lang natin kumukuha ka ng aso para bantayan yung bahay mo para may tumahol ayaw mong pasukin ka ng magnanakaw. Yung pa kaya na paghahanda na maging mapagbantay tayo, hindi natin gawin. Amen. Mapagbantay. Yung tipong lagi kang naka-online. Kumbaga sa internet. Lagi kang naka-online na para kang CCTV na ginagala mo yung mata mo but spiritually nakikiramdam ka na teka, nakakagawa na yata ako na hindi gusto ng Panginoon. Bantayan natin yung sarili natin. Sino pa ba ang unang magbabantay sa mga ginagawa natin? Sa mga desisyon natin? Di tayo din. Amen? Tayo din. Kaya, so maging mapagbantay tayo. Araw-araw, oras-oras, minuto, bantayan natin. Kasi sayang naman, di ba? 10 taong ka nang naglilingkod sa Diyos. Tapos isang araw, hindi mo nabantayan yung sarili mo. Nagkaroon ka ng road rage. Nakipag-away ka sa daan dahil nasangga ka. Pero mo, nagpadala ka sa galit, hindi mo nabantayan. Di sayang. Tayo binabantayan ng dyablo 24 hours. Kasi nga gusto niya tayong masilo. At mababantayan lang natin, magiging mapagbantay lang tayo kung tayo ay busog sa salita ng Panginoon. Isinasabuhay ang salita ng Panginoon at ibinabahagi sa iba. Amen. Pangalawa, mapagkakatiwalaan. Alam nyo, yung trust na yan, napakahalaga niyan. Hindi yan matatapatan ng pera. Priceless ang trust. Kasi yung pagtitiwala, yan yung pinaka-ugat, pinaka-foundation ng pag-ibig. Mahirap mong mahalin ang isang tao kung di ka muna unang nagtiwala sa kanya. So, kailangan natin gawin sa paghahanda, kailangan tayo na pagkakatiwalaan, lalo na ng ating Diyos. Dapat yung tiwala sa atin ng Diyos buo. Faithful servant. Di ba napakasarap pakinggan? Halimbawa, nasa judgment day na tayo. At kapag tayo ay nasa harap ng Diyos, face to face, sasabihin sa atin, you are my faithful servant. Halika, pumasok ka sa aking kaharian.
makisalo ka sa aking kagalakan. Yan ang pinakamagandang statement na hinihintay natin. Kasi hindi naman lahat ng tumatawag sa Panginoon, ipapasok sa langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos, mapagkakatiwalaan tayo. Amen. Yung tiwala na ibibigay natin sa Panginoon, dahil tiwala naman talaga ang Panginoon, ay gusto rin makita sa atin yung Panginoon. Ang dyablo na talunan, hindi yan mapagkakatiwalaan. Lolokohin lang tayo niyan, tatraydorin, ibubulid sa impyerno. Kaya wag natin pagkatiwala ang kaluluwa natin sa mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Diyos. O halimbawa, yung ating kalusugan. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na magandang kalusugan. Nung baby tayo, ay kaganda-ganda ng ating health. Kaya kinis-kinis ng ating balat. Lakas tayo. As time goes by, tumatanda tayo, marami tayong nadidiscover na mga masasamang pagkain, mga junk foods, mga bisyo. Pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ng ating katawan as a temple of the Holy Spirit. Pero ang ginawa natin, inabuso. Parang yung sa mga nakaraang gospel, yung sa ubasan, ipinagkatiwala ng may-ari ang ubasan sa kanyang mga kasama, sa mga kasama yung manggagawa. Pero nung pagbalik niya, wala. Hindi mapagkakatiwalaan. Ganid. Yung mga bagay na meron tayo ngayon, ipinagkakatiwala yan sa atin ng Diyos. Amen. Yung ating pamilya, ating mga anak, negosyo, lahat yan pinagkakatiwala. Kaya mga sa harap ng Panginoon, wala tayong may pagmamalaki kasi empty tayo eh. Yung meron tayo ngayong hawak, hiram lang yan. Titingnan ni Lord, mapagkakatiwalaan ko ba to? Kaya ba niyang ayusin to? Kaya ba niyang palaguin to? Gagamitin ba niya to glorify me? Ay ang kaso, pinagkakatiwalaan tayo, ay naabuso natin. Ang masakit pa nito, hindi lang natin naabuso. Binabaliwala natin. Tiwala ay mahalaga. Kasi napakahirap mawalan ng tiwala. Ang hirap po ibalik yun. Amen? Kaya kailangan, kapag yung trust ng tao sa'yo, nandun na, alagaan na yun. Especially sa ating Panginoon, na magtiwala tayo sa kanyang mga salita. Sapagkat ang kanyang mga salita ay may kasamang pangako. Amen? Pangako. At reward. Kaya pa ba magtitiwala? Di sa Panginoon, wala nang iba. Sa Kanya lang po tayo magtiwala. Amen? So, pangatlo, magsusulit. So, yun na una, no? Yung 3M na dapat gawin sa paghahanda. Una, mapagbantay. Pangalawa, mapagkakatiwalaan. At pangatlo na M, magsusulit. Tayo po ay magsusulit sa Panginoon. Whether we like it or not, time will come, nahaharap tayo sa paghusga at tayo ay magsusulit. Ano ba ang ginawa natin? Tayo ba ay sumunod sa Panginoon? Ano ba grade natin kay Lord pagharap natin sa Kanya? Baka 0. Ay, mahirap yun. Bino, kahit 1 to 10 na lang yung exam ni Lord. Tapos 0. Samantalang, lahat naman tayo pare-parehong binigyan ng pagkakataong makarinig ng mabuting balita. Magbalik loob sa Diyos. Amen. Ang score na gusto makita ni Lord, hindi yung high honors, with high honors, highest honor, hindi. Magsusulit tayo at ang score na gustong makita o bunga na gustong makita ng Panginoon ay yung pagiging tapat natin sa Kanya. Amen. Kasi pag tapat ka sa Kanya, edi napasado ka sa examination, sa buhay na ito, sa mga pagsubok na ito. Amen. Huwag natin kakalimutan yan, meron ako dapat isolve.
bukod sa mga problema na nangyayari sa atin, ang pinaka number 1 pa lang dapat ipagsulit natin, paano tayo pupunta sa langit? Paano masusulat yung pangalan natin sa Book of Life? At nandiyan ang Panginoong Jesus. Kung tayo ay may connection sa Kanya, may relasyon sa Kanya, naipasa niya napagtagumpayan niya yung ipinagawa sa Kanya ng Ama Mula sa pagsira hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagbuhay mo na muli, tayo din. Kaya natin yun. Kung tayo patuloy na magtitiwala sa Panginoon. Walang pagsubok darating sa atin na hindi natin kaya. Tapatan Diyos at hindi niya ipahihintulot na tayo'y subukin ng higit sa ating makakaya. Promise ni God, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang ito'y mapagtagumpayan. Amen. Kung paniniwalaan natin yun ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ayun, isipin natin yun. Ano mang problema mo ngayon, isipin mo yun. Tapat ang Diyos. Tapat siya. Tapat naman talaga ang Diyos Mula noon hanggang ngayon, tayo lang nagiging unfaithful. Because of yung desire natin, yung lagi na lang tayo, yung human will natin. Kaya hindi tayo makapaghanda. Kasi lagi natin pinaghahanda yung gusto natin, yung saan tayo magiging masaya. Darating ang panahon na yung puro lang pala tayo, binabantayan na lang pala natin yung gusto natin. Nagtitiwala lang tayo sa sarili nating kalakasan. Pagdating sa pagsusulit, meron tayong sariling paraan para ma-solve. Hindi talaga natin makakantan yung spiritual 3M na yan na dapat gawin natin sa paghahanda. Amen? At ito po yung sinabi sa pinakalas ng gospel. Ayan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, sa mundong ito, iba-iba tayo ng estado. May matatawag na mayaman, pinakamayaman, middle class, mahirap, walang-wala. Pero kung ikaw naman ay napagkalooban ng masaganang buhay, financially, malaki ang inaasahan sa iyo ng Diyos. Amen. Malaki. Not only in terms of money, not only in terms of time, treasure, and talent. Gusto niya, pinapalago natin kung ano man yung naibigay sa atin na blessing ni Lord. But it doesn't mean na kung ikaw isang pulube o isang mahirap, mamaliitin ka ng Diyos. Maring maliit yung natatanggap mo when it comes financially o materially sa Diyos. Pero, kung sino pa nga yung hindi mayaman, walang-wala, pulube, simple lang ang buhay, sino pa yung mayaman? Mayaman sa pag-ibig sa Panginoon. Mayaman sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya huwag tayo mag-atubili na tumulong sa kapwa, lalo na binigyan tayo ng kakayanan. O kaya, binigyan ka ng kakayanan makapagpahayag ng salita ng Diyos. Gamitin mo yun kasi ibinigay sa iyo yun So, nag-expect si God na gamitin mo yun for His glory. Amen. Kung maganda yung boses mo, kumanta ka. Kantahan mo ang Panginoon. Kasi binigay niya sa hindi yung kung saan mo ginagamit yung boses mo. Sa mga walang kwentang kanta, sa pagmumura, yung tinig mo. Amen. Babalikan tayo ng Diyos. At itatanong niya, anong nangyari sa'yo? Nilikha kita na babae. Ngayon nakaharap ka sa akin sa paghusga. Anong nangyari? Nitsura mo, di kita nakilala. Alam ko, baby boy, ang gusto ng mga magulang mo. Ngayon nasa harapan na kita, sino ka? Hindi ba parang gano'n na binigyan tayo ng maayos na pagkatao? Ang pagkalikha sa atin. Amen. Kahit kailan ang Diyos ay hindi nagkamali ng paglikha. Kaya kung babae ka, babae ka. Hindi ka pwedeng maging lalaki. Kasi hindi mo kanyang nilikha Kanyang nilikha So, yung bang tipong pagharap natin sa paghuhukom, titingnan ni Lord ano yung
ginawa mo sa mga pinagkatiwala ko sa'yo? Niloko mo ba? Binaliwala mo? Binasura mo? Dahil sa pagsunod sa iyong kalooban. Diyan po tayo nagkakaproblema, kaya hindi po tayo makapaghanda. Kasi iba yung hinahanda natin sa buhay natin. More of makamundo. Hindi tayo maging tapat na alipin kasi yung honesty natin, gusto natin sa sarili lang natin. Pero, yun nga, pagka binigyan ka ng marami, bigyan ka ng marami. Actually, kapag binigyan ka ng Panginoon at na-manage mo siya ng maganda for the glory of the Lord, dadagdagan pa niya yan ng siksik, liglig, at umaapaw. Pero, kung binigyan ka niya ng mga blessing, binaliwala mo, hindi mo ginamit for His glory, yung meron ka na lang na kaunti, kukunin pa yan ng Diyos hanggang sa mawalang-wala ka na. Halimbawa, binigyan ka ng magandang kalusugan, sinira mo sa bisyo, nagka-cancer ka, takaw-takaw mo magsigarilyo, nagkaroon ka ng lung cancer. Hindi ka pa rin tumigil. Hanggang sa dumating yung time na mamatay ka na lang. Nababawi na yung kalusugan na ipinagkaloob sa'yo. Amen. Maging tapat tayo sa lahat ng oras. Kasi para sa atin din yun. Para sa atin din yun. Huwag na nating hintayin na abot na tayong takip silim na kung saan nasa impyerno na tayo pare-pareho at sasabihin na, Panginoon, patawad. Panginoon, magbabago na ako. Masyado lang tayong kampante ngayon kasi hindi natin nakikita ang Diyos eh. So, ang nakikita natin, yung mga bagay na sa paligid natin. Pero, nandiyan ang katotohanan na ang pagsisisi ay nasa huli. Kung ang pagsisisi ay nasa una, wala nang magkakamali. Amen. Pero hindi pa huli. May good news. Hindi pa huli ang lahat. Hanggat buhay ka at gusto mong mabalik loob sa Diyos, tatanggapin tayo ng Diyos ng buong puso. Provided na totoo at tapat yung ating paghingi ng tawad. Amen. Nawa mapagnilayan natin itong Wednesday Gospel na talagang tinatanong tayo, tapat ka bang alipin? Pangalawa, handa ka na ba? Amen. Panginoon, marami pong salamat muli sa mensahe mo na niremind mo sa amin na maging handa kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Maraming nag-occupy sa isipan namin mga balakid para hindi ka namin mapaghandaan. Tulungan mo kami maging tapat na alipin. Kahit anong mangyari, maging faithful servant ka po kami. Dalangin ko, Panginoon, ang mga tao hanggang sa ngayon ay hindi pa rin tapat sa pagkilala sa iyo. Puwi mo sila, Panginoon, paalala sa kanila na ikaw ang dahilan kung bakit patuloy kami nabubuhay sa mundo, sa iyong habag, sa iyong pag-ibig. Dalangin ko, O Lord, na lahat ay maghanda sa iyong pagmuling pagbabalik. Ihanda namin ang aming mga puso, Panginoon, ang tanggapin ka bilang tagapagligtas namin, bilang Diyos namin. Dalangin ko din, Lord, ang giyera sa Israel na maraming ng buhay ang nagbuwis. Alam ko, Panginoon, na ikaw isang makapangyarihang Diyos. Ito ang imposible sa iyo. Puin mo ang mga puso ng mga taong naging sakim. Kapayapaan ang aking hinihiling. Dinadalangin ko din po ang bawat pamilya, ang bawat tahanan. Nawa sa araw-araw, maghanda at maging tapat sila sa isa't isa. At ikaw maging sentro ng kanilang pamilya. Ang mga may sakit, in Jesus' name, Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, hindi ng loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Amen. Maraming po salamat sa Panginoon, sa kanyang mensahe, na tayo maging handa at maging tapat na anak niya. Punta po kayo sa aking YouTube channel or Facebook account. Type niyo po Angelica Dorde. Sa YouTube po, pasubscribe na lang po. And sa Word of God na group chat, pwede po kayo mag-PM sa akin kung gusto niyo pong i-add ko po kayo. At pakishare po ang Wednesday Gospel for the Glory of the Lord. Isang pagpapakita ng paghahanda at pagiging tapat. Yung bang tinutularan natin ang ginawang pagsunod ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, sa ating Ama, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya ang tanong ng Diyos, handa ka na ba?
Maging handa po tayo sa lahat ng oras sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Patuloy tayong maging tapat na alipin. To God be the glory.